lungkot at sama ng loob ang nararamdaman niya, at gusto niya ipaghiganti ang kanyang kaibigan, laban sa mga holdapper, na nagnakaw sa bangko. Ayon sa kanya, pagkatapos mailibing si Matias, ay nagpaalam siya sa kanilang agency, na ilipat siya sa bangko. Dahil dito sa sinabi niya, ay nagulat ang kanilang boss, dahil alam nito, kung gaano kadelikado, ang ma-assign bilang security guard sa mga bangko. Grabe, binalikan ng mga magnanakaw yung bangkong yun? Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So, kumustas mga idolos? So, welcome back sa ating munting channel. So, ayun, for today's video, i-react natin itong video na may pamagat na isang security guard, pinatumba ang 5 pulis, inubos niya lahat, BPI bank robbery. So, ayun, sobrang nag-viral nga ng kwentong ito, like every time na makakakita talaga ako ng video na ito sa YouTube or sa Facebook, ay sobrang nagba-viral talaga. Never ko pa ito napanood. Meron lang ako nakikita sa mga thumbnail or sa mga title, may nakalagay doon na Josileto, at ayun, Joseco, something like that, na siya daw itong security guard na ito. At yun, sobrang marami nga ang namangha sa security guard na ito, kasi yun, guys, tingnan nyo, 1 CQ versus 5 police. Alam naman natin na sobrang advanced yung training ng police kesa sa CQ, di ba? So, ayun, panonoorin natin ito kung paano niya yung ginawa at bakit niya yung ginawa. Grabe, man, hindi siya natakot. So, yeah. So, ayun, mula ang video ito kay Rald1PH Pax. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanya, i-subscribe nyo yan after nyo mapanood tong video na to. Tapos, yun, kung trip nyo naman ang mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood na ang ingay-ingay, takalak-kalak dito sa YouTube. Like, yun lang, pampawala lang sa boring ba? Like, mas masaya naman kung may kasama manood, di ba? So, ayun, kung trip nyo yung mga ganun na may kasama kayong manood, at ako yun, i-offer ko yung sarili ko na samahan kayo na manood or samahan nyo ako manood, di ba? Para happy-happy lang tayo dito. Ay, i-subscribe nyo na yan, Francis Daily. At i-click nyo na rin yung like button at notification bell. So, yun, without further ado, simulan na natin ang manood ng video! Isang magaling at matapang na security guard, pinatumba ang 5 mga holdapper na nagnanakaw sa isang bangko. So, yun, holdapper pala yung mga pulis. So, yeah. Pulis pero ng hold up. Grabe yun, men. Sobrang nagawa ang mga holdapper sa ipinakitang tapang at lakas ng loob ng isang security guard. Ayon pa sa mga report, ginawaran pa ito ng parangal ng dating vice-presidente ng Pilipinas na si Joseph Estrada. Sino nga ba ang mahusay na security guard na ito at paano niya nagawang patumbahin mag-isa ang mga dating pulis na nagnakaw sa isang bangko sa Parañaque City? Pero bago tayo magpatuloy, like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin siyempre yung notification bell at piliin mo yung all para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Alam naman natin lahat subscribe, like, comment, subscribe doon sa Rald1PH. Bisitahin nyo yan, guys. Sobrang solid ng mga content yan. So, yeah, pagpatuloy natin. Ang pagiging security guard ay hindi madaling trabaho at ito ay napakadelikado. Nakasalalay kasi dito ang kaligtasan at kapakanan ng iyong buhay. Bukod pa dyan, ay nakasalalay din sa'yo ang kaligtasan at seguridad ng kumpanya at mga tao sa loob nito. Ito din yung isa sa naano yung mga uisip ng mga tao, like medyo minamaliit nila yung mga security guard kasi nga daw security guard lang para sa iba. Pero ang di nila alam, ang security guard ay isa sa may pinakamalaking gagampanan sa tuwing may mga nangyayaring gaya niyan, mga holdapan or whatsoever, mga emergency, di ba? Tapos meron naman din sila or nag-undergo naman yan sila ng training kaya maaasahan talaga yung mga yan. Pwera na lang sa iba siguro ng mga security guard na parang bigay-bigay lang ba kaya nakapasok sa mga ganyan, di ba? So ayun, kaya wag nating minamaliit ang ating mga mahal na security guard. Actually, ang tatay ko ay dati ring security guard at binuhay niya rin kami sa paraang ganun before. So ayun, kaya siguro mas malaki yung respeto ko sa mga security guard. Pero kahit hindi naman security guard yung tatay ko, siguro noon ay respeto ko pa rin ang security guard kasi yun naman talaga yung tama, di ba? So ayun, salute to all security guards. Tuloy. Kaya sa video na ito, ay makikilala natin ang isang mahusay na security guard na niligtas ang isang bangko sa Parañaque City at pinatumba niya ng mag-isa. So ayun, natin ulit. Ayun ko, naiinis na kayo. Ginawan pala to ng movie or pagsasadula. So ayun, tuloy. Ang 5 mga holdapper na di umano ay dating mga pulis. Ang pangalan ng security guard ay si Joselito Joseco. Pero bilang proteksyon sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, ay hindi na natin sasabihin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Okay, so yung Joselito Joseco pala ay hindi niya tunay na pangalan? Damn, ngayon ko lang nalaman yun Tuloy. Respeto sa kanyang desisyon. Ayon kay Joselito, siya ay lumaki sa probinsya ng Visayas. Bisaya na naman. Sa mga Bisaya, dyan ba mga astig? Tuloy. Yun sa kanya, bata pa lamang daw siya noon, ay nagtatrabaho na siya sa isang hasyenda, lalo't kapag walang pasok sa eskwela,
upang makatulong siya sa kanyang mga magulang. Ayon kay Joselito, nang siya ay nasa hustong gulang na, ay nagsawa na raw siya sa ilang taon na pagtatrabaho sa bukid, at wala daw siya nakikitang pag-asenso dito kung magpapatuloy lamang siya sa Yun din yung pagtatrabaho isa sa bukid. sa masarap yung kapag mahirap ka, need mo talagang mangarap guys, like huwag kang makontento sa pagiging mahirap. So ayun na, isa nga sa pagkakamali ng mga Pilipino, ini-embrace nila masyado yung pagiging mahirap, yung nakokontento na sila, like sasabihin nila, masaya naman ako kahit mahirap ako. Huwag ganun guys, need kayong mangarap kasi sobrang hirap maging mahirap. Siguro kung kayo kaya nyo ngayon or masaya kayo na mahirap kayo, like nakokontento na lang kayo, isipin nyo na lang yung mga magiging anak nyo or mga new generation nyo. Sila yung kawawa, sila yung maghihirap palalo. So ayon sa kanya, isang araw ay nagdesisyon na siya na pumunta ng Maynila upang maghanap ng trabaho at makipagsapalaran doon. Ayon kay Joselito, nang dumating na siya sa Maynila, ay namangha siya sa mga naggagandahan at naglalakihang mga gusali sa kanyang paligid. Kaya naman dahil dito, ay agad daw siya napansin ng mga snatcher. Dahil sa probinsyano, at bago pa lamang daw siya sa Maynila noon, ay hindi na pinalampas ng snatcher ang pagkakataon at bigla daw inagaw ang kanyang bag at So ayun, nakaranas pala siya, no? Well, hindi naman maiwasan yun guys, yung pagiging ignorante mo kapag napunta ka sa ibang mga bansa or bayan, di ba? Like ako, mula ako sa Bohol, nung pagkapunta ko dito sa Cebu, sobrang mangha-mangha talaga ako. Like, first time ko lang makakita ng matataas na building, parang ganun. Kaya napapatingala din ako, di ba? So yun lang, iwasan lang natin yung mga holdapan, di ba? Kasi dati, medyo na-warningan naman na tayo na di ka pwede magsiselfon-selfon dyan sa kalsada, tapos yung mga hikaw or mga kwintas mo na mga gold, wag mong binabandera sa kalsada, di ba? So yun, medyo may warning na tayo noon. Tuloy. Na tumakbo palayo ang snatcher. Dahil sa pangyayaring ito sa kanya, ay ayon kay Joselito, siya ay labis na nagulat at hinabol niya ang tumatakbong snatcher. Ayon kay Joselito, ay naabutan niya ang snatcher sa isang maliit na iskinita, ngunit hindi pala ito nag-iisa dahil may kasama pa ito na 3 mga lalaki. Dahil sa kagustuhan niya na mabawi ang bag, ay ayon kay Joselito, nakipagsuntukan siya sa 4 na mga snatcher. Ngunit dahil sa 4, ang kanyang mga nakalaban ay nabugbog lamang daw siya. Pero sa kabutihang palad, ayon kay Joselito, ay may biglang dumating na isang lalaki upang siya ay tulungan na ang pangalan ay Matchas. Dahil sa bago pa lamang si Joselito sa Maynila at wala pa matuluyan, ay nagdesisyon si Matchas na doon na lang pansamantala si Joselito. So ayun, nagkaroon pala siya ng kaibigan. Kaya siya napasok sa pagiging security guard. So ayun, feel ko lang, hula ko lang. Bahay. Ayon kay Joselito, ay sinabi sa kanya ni Matchas na siya ay isang security guard sa isang bangko. At dahil sa naghahanap nga si Joselito ng trabaho, ay naisip niya na tulungan ito upang makapasok sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ayon kay Joselito, ay kinausap daw ni Matchas ang kanyang boss na tulungan ang kanyang kaibigan na si Joselito na makapasok bilang isang security guard. Natin. Sobrang swerte mo na talaga kung magkaroon ka ng ganun ka maanong kaibigan. Kasi sobrang hirap ng humanap ng mabuting kaibigan ngayon. Sa totoo lang. Tuloy. Dahil nakapagtapos naman ito ng high school. Matapos daw makausap ni Matchas ang kanyang boss, ay pumayag na ito at isinailalim na sa training si Joselito. Ayon kay Joselito, matapos ang masusing pagsasanay, siya ay nakapasa at unang nadistino sa isang pagawaan ng mga bakal. Ayon sa kanya, isang araw habang siya ay nagpapahinga, ay narinig niya ang isang balita sa telebisyon kung saan pinasok at ninakawan ang isang bangko at nasawi ang isa sa 2 security guard na bantay sa bangko. Kapag security guard ka talaga, dapat talagang lagi kang alert So yan tuloy. Ayon kay Joselito, dahil dito sa narinig niya na balita, ay labis siya nalungkot, sapagkat ang isang security guard na nasawi, ay ang kaibigan niya pala, na si Matchas. Totoo ba? Damn. Dahil sa pangyayaring ito, ay ayon sa kanya, sobra siya nasaktan, at hindi matanggap ang nangyari kay Matchas, dahil malaki umano, ang utang na loob niya, sa kanyang kaibigan. Ayon kay Joselito, noong Wait mga lang, panahon na yun, itong in-interview, siya ba si Joselito or video lang to ng ibang tao? Wala lang, asking. Tuloy. Lungkot at sama ng loob ang nararamdaman niya, at gusto niya ipaghiganti ang kanyang kaibigan, laban sa mga holdapper na nagnakaw sa bangko. Ayon sa kanya, pagkatapos mailibing si Matchas, ay nagpaalam siya sa kanilang agency na ilipat siya sa bangko. Dahil dito sa sinabi niya, ay nagulat ang kanilang boss, dahil alam nito kung gaano kadelikado ang ma-assign bilang security guard sa mga bangko. So, yung bangko pala na yun na pinagtrabahuan ni Matchas, which is yung kaibigan niya, na doon nga si Matchas na tumba, nagpadestino siya doon, tapos sobrang nagulat yung boss niya. Sabi niya, ba't ka pupunta doon? Alam mo naman na sobrang delikado doon. Tapos siguro, baguhan pa lang siya that time, di ba? So, ayun, siguro dahil sa kakulutan, nilagay siya ng boss niya, tapos,
Grabe, binalikan ng mga magnanakaw yung bangkong yun? Or baka ibang grupo na rin yun? Grabe, mala pelikula, men. Tuloy. Ayon kasi sa mga report, ay halos lahat ng security guard ay nagpapalipat o tumatanggi kapag sa bangko Tama. na ito, hindi Sobrang destino. risky. Dahil Uso. noong mga panahon kasi na iyon, ay laganap ang Oo. pang-hold up sa mga bangko, at maraming security Tama. guard na ang nasawi. Subalit ayon kay Joselito, ay wala siya pakialam sa sinabi ng kanilang boss, dahil isa lamang ang nasa isip niya, ang maipaghiganti Grabe, no? ang kanyang kaibigan. Sobrang swerte niya Kaya lang. naman Sobrang swerte niya na lang din talaga kasi bumalik pa yung mga magnanakaw na yun. Or nagkataon lang, or yun nga, baka ibang grupo na yun. Tuloy. dahil sa desisyon na ito ni Joselito, ay pumayag ang kanyang boss, at inayos ang mga papel nito, para mailipat Parang na siya agency sa pala yun. bangko. Ito ang BPI, o Bank of the Philippines Island, sa lungsod ng Parañaque City. Ayon kay Joselito, nang mailipat na siya sa bangko, ay wala siya ibang inisip, kundi mabigyan ng katarungan, ang pagkawala Grabe ng yung kanyang rage niya. kaibigan. Sobrang galit na galit talaga siya eh. Ayon sa mga report, isang araw ay may isang grupo ng mga holdapper, na sakay ng isang van, ang naghahanap ng mga bangko, na kanilang nanakawan. Ayon sa mga balita, ang grupo ng mga holdapper na ito, ay pinamumunuan ng isang dating pulis, na ang pangalan, ay si Sergeant Enrico Enrico Mojeca, na nagawol sa serbisyo. Ang apat naman na kasama, ni Sergeant Enrico, ay mga dating pulis din, at wala na rin ang mga Grabe, ito, sa serbisyo. Siguro yung mga Ayon pulis sa na yun, mga mga tiwalay. Siguro yung mga pulis na yun, mga tiwalay yun, kaya na-dismiss. Di ba? Tuloy. report, noong April 1993, ito ang araw na pinasok ng grupo, ang isa sa tatlong bangko, na kanilang target. Ayon sa mga 1993 balita, eh. 1993 pa pala to, so wala pa ako nito. Tuloy. ang unang bangko na kanilang target, ay ito ang bangko, kung saan nakadestino si Joselito, ang BPI, o Bank of the Philippines Island, na nasa lungsod Okay. ng Parañaque City. Ayon pa sa mga report, noong araw din na iyon, ay dalawa lang sila ang nagbabantay, Grabe. ang isa ay nasa labas, at si Joselito naman, ang nasa loob. Ayon sa mga balita, bago pa man umatake ang grupo ng mga holdapper, ay nagpaalam muna si Joselito, sa kanyang kasama na security guard, na pupunta siya ng CR, Grabe, para sobrang umihi. blessing in disguise din, no? Kasi yun nga, naghahangad siya na maghiganti siya, tapos bigla na lang tinawag siya ng kalikasan sa pag-ihi at nag-umihi siya. Kasi siguro kung hindi siya umihi that time, ay baka nasa binungad na sila sa pultahan ba? Yung Bisaya talaga yun. Siguro bago pa, teka lang, na-distract ako sa Bisaya ko eh. Siguro ba, kung hindi siya pumunta sa CR, ay baka tinumba na sila, di ba? Binimbing na sila sa malayuan pa lang. Or off guard sila, di ba? Pero yun nga, dapat din talaga sa mga security guard, ay lagi silang alerto 24/7, especially sa bangko. Kaya yun, tuloy. Tung dumating naman, ang grupo ng mga holdapper, at agad nila napansin, na isa lang ang nagbabantay na security guard. Kaya dahil dito, ay agad nila inatake ang bangko, at binanatan, ang Grabe. nag-iisang security guard. Ngunit ang hindi alam ng grupo, ay mayroon pa pala, na isang security guard sa loob ng bangko, at walang iba, Sus. kundi si Joselito. Pagkatapos nila tirahin, ang isang security guard sa labas, ay tuluyan ng pinasok, ng mga holdapper, Grabe, man. ang loob ng bangko. Ayon sa mga report, ang lahat ng mga tao na nasa loob, ay kanilang nipadapa, at nihila ang manager ng bangko, upang buksan ang mga vaults, na mayroong mga laman na pera, at ilagay sa Yun. bag, ng mga Grabe, holdapper. no? Subalit- Tayo ba kapag nakakapanood tayo ng mga hold-up na mga pelikula dati, sobrang naiinggit tayo sa mga pera nila eh. Pero yun lang, sa pera lang kasi sobrang hirap na natin kunin ng 5 piso dati guys, tapos makikita mo limpak-limpak na salapi nila, nakaw lang, di ba? So something like that. Ako lang ba? O kayo din tuloy? Ang hindi alam ng grupo, ay naghahanda na pala si Joselito, Yun, may sa shotgun loob pa. ng CR, at bigla nito naisip, ang kanyang kaibigan, na si Matias. Kaya naman dahil dito, ay ayon kay Joselito, mas lalo umano siya naging matapang, dahil ito na ang kanyang pagkakataon, para maipaghiganti, Tama. ang kanyang kaibigan. Para sa paghahanda sa pag-atake, ay ayon kay Joselito, ginamit niya, ang kanyang sariling diskarte. Umakyat daw siya sa kisame ng bangko, at dumaan sa bubong, para Grabe, no? makalabas. So, ginawan talaga ito ng movie. Nakalimutan ko kung sinong pangalan ng artistang ito eh. Si Gringo Hunasan ba? Correct me if I'm wrong. Pero parang hindi. Pasensya na. Nakalimutan ko anong pangalan niya eh. Tuloy. Dumaan daw siya sa likod na bahagi ng bangko upang hindi siya makita ng mga holdapper na nagbabantay sa labas. Pagkatapos nito, ayon kay Joselito, ay dahan-dahan siya lumapit sa harapan ng bangko at dito ay nakita niya ang sasakyan Grabe, na ginamit ng pinatahimik. mga holdapper. Nakita rin niya ang kanyang kasama na security guard na nakahandusay na sa sahig at nakatayo naman sa gilid ng pintuan, ang isa sa kasama ng mga holdapper na nagsilbi bilang lookout. Grabe, no? Ayon So, kay Joselito, nabutan niya pa sana na buhay yung kasama niya eh.
ito, sa pagkakataon na iyon, ay hindi na siya nagdalawang Boom. isip, na tirahin ang lookout, at Oh. ito ay kanyang tinamaan, at bumagsak sa sahig. Dahil dito, ay agad naman narinig, ng iba pang mga holdapper sa loob, ang putok sa labas. Kaya naman inutusan ng kanilang leader, ang isa pa sa kanilang kasama, na tingnan kung ano ang Wala na. nangyayari, sa labas. Nang lumabas ang isa, ay ayon kay Joselito, hindi na rin siya nagdalawang isip, na tirahin ito, at bumagsak din ito, Grabe sa no, sahig. dahil sa galit niya ba, kada may makita siya, bibirahin niya na talaga agad. Wala nang pagdadalawang isip ba na bubuhayin ko ba? Wala na, like, bira agad, tumba agad kapag humarap ka sa lente ng aking, ay hindi pala lente kasi shotgun yun eh. Mostly kasi sa ginagamit ng mga security guard, shotgun. Sobrang sakit nun guys. Pero feeling ko yung mga shotgun ay need yun ng pangmalapitan. Ewan ko kung gaano lang kalayo yung range niya. Tuloy. Dito, ay naalarma na, ang tatlong mga natirang holdapper sa loob, kaya naman una nang lumabas ang dalawa, kahit hindi pa nila nakuha, ang lahat ng pera, Daming pera. sa loob ng mga vault. Paglabas ng dalawang holdapper, ay agad sila nakipagbakbakan kay Joselito, at dito ay tinamaan, at bumagsak na sa sahig ang isa, habang nakapagtago naman ang isa, sa mga nakapark, na sasakyan. Ayon kay Joselito, ay nahirapan siya na patamaan ang isa, dahil nakatago ito, sa mga nakaparke na sasakyan, kaya naman bumalik at umakyat ulit siya, sa bubong ng bangko, at doon ay nakita niya, ang isang holdapper, na nakatago. Grabe min. Wala naman Inisip niya talagang mabuti or pinagplanuhan niya talaga na maigi bago siya sumugod. kaalam-alam ang holdapper, na nasa Wala na. taas na pala si Joselito, at Easy dito ay sucks. binira na ni Joselito, ang isang holdapper, na nakatago sa mga sasakyan, at tinamaan ito at bumagsak. Ang isa din sa kasi sa sahig. kinaganda nitong kay Joselito na story, ano? Kasi nga realistic siya or nangyari talaga siya sa totoong buhay. Kapag nakita niya yung kalaban, bira agad. Sa mga movie kasi, nag-uusap pa eh. Nagsasabihin pa, "Hoy, Tabyeng, ikaw! Bakit ka?" Parang ganyan-ganyan pa ba? Kaya nakakailag-ilag. Ito, kung napapansin nyo, sobrang madalian lang ba? Like, yung nasa kotse pa, bira agad. Yung paglabas, bira agad. Wala nang daming patumpik-tumpik ba? Yun yung kaibahan nila. Kaya medyo nanibago ako ba na grabe ang bilis lang ng mga pangyayari. Like, di niya na binigyan ng pagkakataon na makaganti or makaharap or makasalita pa yung kalaban, di ba? Sobrang astig tuloy. Ayon kay Joselito, matapos niya mapabagsak ang apat na mga holdapper, ay akala niya na ayos na ang lahat, kaya siya ay nagbaba na. Akala Apat niya pa. na ayos na ang lahat, kaya siya ay nagbaba na, at pumasok sa loob ng bangko, upang humingi ng tulong sa mga tao sa loob, para dalhin sa ospital, ang kasama niya na security guard, na mayroong tama. Meron pa isa. Ngunit ang hindi niya alam, ay mayroon pa pala, Damn. na isang natitirang holdapper sa loob, walang iba, kundi ang leader ng grupo, na si Sergeant Damn. Enrico Mojeca. Talaga ba? Damn! Muntikan. Grabe, no? Ayon kay Joselito, Hala. ay nagkatutukan silang dalawa ni Sergeant Enrico, at nauna Uy! umano ito, nakalabitin ang Nakasiplak. gatilyo, ngunit hindi ito pumutok, kaya naman agad niya pinaputukan, ang natitirang Grabe, leader ng men. grupo. Sobrang ano din pala, ano, parang, anong tawag dyan? Hindi siya nagbilang anghel eh. Grabe, men. Sobrang lakas ng guardian angel niya, men. Kasi, di ba, ang sabi niya, nauna pang pumutok yung kalaban, tapos parang naka-safety lock ata yung baril niya or something like that. Correct me if I'm wrong. Or wala nang bala. Pero parang naka-safety lock, di ba? Tapos sa kanya, shotgun madiinan, di ba? Naiyak na lang siya eh. Kasi muntik na siyang mawala sa mundong ibabaw, di ba? Grabe, men. Tuloy. Kaya tinamaan ito at bumagsak, sa sahig. Dahil sa pangyayaring ito, ay ayon kay Joselito, ay para siya naging instant celebrity, dahil Tama. sumikat ang kanyang pangalan, at maging sa lahat ng mga pahayagan noon, ay pangalan niya, ang laging Grabe. laman ng mga balita. Kaya naman dahil sa ginawa na ito ni Joselito, ay ayon sa kanya, pinarangalan siya ng dating vice-presidente Hirap. ng Pilipinas, na si Joseph Ejercito Estrada. Dahil sa tindi ng determinasyon, at tapang ni Joselito, na ubusin ang Dang. 5 dating mga pulis, na naging holdapper, ay nabigyan na niya ng katarungan, ang pagkawala ng kanyang kaibigan, na si Matchat. Tama nga naman. Dahil sa tindi ng determinasyon, at Dang. tapang ni Joselito, na ubusin ang 5 dating mga pulis, na naging holdapper, Yun, ay nabigyan na kaibigan niya niya. ng katarungan, ang pagkawala ng kanyang kaibigan, na si Matchas. Ayon kay Joselito, dahil sa pagsikat ng ginawa niya, ay hindi nagtagal, at ginawan ito ng pelikula, na ginanapan Gary ni Estrada Gary pala. Estrada. Gary Estrada, ba't ang sinabi ko gringo hunasan o yung layo naman? Gary Estrada pala. Grabe yung kwentong yun, men. Sobrang ano eh, sobrang parang di ka talaga makapaniwala eh. Biruin mo ba yung tinutukan na siya ng baril ng kalaban eh, pero nakaligtas pa rin siya. Tapos 5 yung kalaban niya, something like that. Pumunta siya ng CR. Grabe yun.
Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang So ayun, magbibigay tayo ng konting kwentuhan dito patungkol sa security guard na ito. Sobrang astig men. Grabe ba? So ayun, grabe yun men. Sobrang speechless ako doon Grabe pala yung kwentong yun. Like ngayon ko lang talaga pinanood yung kwentong yun. Grabe no. Tsaka yun nga, binigyan siya ng parangal pero parang hindi siya nagpakilala. Yung Jose Leto Joseco parang screen name lang ata yun or alias. Siguro dahil ayaw niya na maano siya ng mga tao, di ba? Kasi syempre magiging delikado din yung tawag dyan, yung buhay nila kapag nalaman ito ng mga masasamang loob kasi siya talaga yung unang tatargetin guys, like ganyan halimbawa yun, sindikato yun, may mga malalaking tao pa sa likod ng mga pulis na yun, di ba? So hahabulin at hahabulin talaga siya noon. So yun, tama lang siguro yung ginawa niya na hindi siya nagpa-publish sa media, di ba? Like nanatili siyang anonymous para lang din sa kanyang kaligtasan at sa pamilya niya. So ayun, kumusta na kaya siya ngayon Nagwa-wonder tuloy ako. Grabe men. Grabe. Sobrang sad lang nung 5 pulis, di ba? Imbes na sila ang magpoprotekta sa atin. Sila pa yung may pakapana. Sila pa yung may pakapana. Sila pa yung may pakapana. Pakapana. Sila pa yung may kapana. Kapakana. Oh, tama nga. Sila pa yung may kapakana sa mga kalokohan or mga kagaguhan dito sa mundo, di ba? So, yun. Sobrang nakakabilib lang, no? Sobrang tapang niya as a security guard, guys. Like siguro kung sa ibang security guard yun nangyari, ay baka sumurrender na sila. 'Di ba? Dumapa na sila. Pero yun, di din naman natin sila masisisi kung yun yung gagawin nila kasi 'di ba nga kung agrabyado ka na, alangan na magpahiro-hiro ka. Natatawa nga ako minsan sa comment ng mga tao ba na malakas makapanghusga na halimbawa may mga ganyang senaryo. May nakita ako dati, may nakita kasi ako dating video na nag-viral yun. Mayroong parang lalaki na may hawak na baril tapos may hinabol siya. Nung hinabol niya yon, di niya naabutan, may lalaki na nasa malapit niya. Tinutukan ng baril, guys. Tapos tumakbo siya. Pagtakbo nun, hinabol, ayun, bineng-beng. Tapos yun, may nag-comment nun, sus, sana inagaw niya or sana sinuntok niya, something like that pa. So, tapos may nag-reply ba, bawas-bawasan mo yung kakapanood mo ng mga pelikula. Kasi tama nga naman, di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon applicable yung mga ganyan-ganyan na aagaw-agawin mo or makikipagbugbugan. Hindi naman applicable yun, di ba? So, ayun lang. Sobrang nakakamangha lang din yung story ni Joselito Joseco, Sobrang niya. Para sa akin, parang ginabayan din siya ng Panginoon Kasi doon pa lang sa side na nag-CR siya, 1 points na yun. Kasi kung nasa labas siya that time, for sure, madali lang siyang magagapi ng kalaban doon kasi siguro nga baka nga off guard siya, di ba? Pero di din natin alam kung talagang din siya, tawag dyan. Talagang active din siya that time. Di din natin alam. Tapos, yun nga, yun. Doon talaga ako medyo doon sa nagkakatutukan sila ng baril ng kalaban, guys. Like, sobrang swerte niya talaga or parang himala na yung nag-ano sa kanya, di ba, na hindi pumutok. May safe lock ata. So, yun, sobrang lang. So, sobrang amaze ko dito sa taong to, itong si Jose Leto Joseco. Sobrang ganda ng kwento niya, like legit. Kaya pala sobrang viral ng kwentong ito Like panonoorin talaga kasi sobra yung katapangan na ipinakita niya. Tapos yun, na-recognize nga siya ng Vice Presidente. Umabot siya sa mga pahayagan. So, ayun lang. Yan lang. Saludo sa kanilang lahat. Saludo sa mga security guard dyan. Mabuhay pa kayo ng matagal. Tapos, yun. Hanggang dito na lang. Yun. Rald1PH. Subscribe nyo yan. Rald1PH Pack. Subscribe nyo yan. Tapos, yun. Francis Daily. Subscribe nyo rin yan. Kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video. So, hanggang dito na lang. Yun. Goodbye. Adios.